everyone, we are here now at South Bank Incorporation, Kitaw branch. Today, join me as you will interview one of our employees here at South Bank Incorporation. Indulge yourself and get some relevant information regarding inspections and appraisals. Go! Hi sir, good day. Thank you for giving us time to conduct this activity. And by the way, I am Joanna Pangalahay from Book City Capital Campus, a second year student under Invest BA Human Financial Management. And first of all sir, before we proceed to our interview, would you mind if you will introduce yourself first? So, hi, I'm Metri Lusa, senior branch manager at the branch. I've been working here for 11 years. I have 18 staff. So, different positions roles like accounting and These questions for further understanding, and this will enable us to be aware and for the certain things regarding inspection and appraisal. So first sir, can you tell us about the importance of inspection and appraisal in South Bank Incorporation? basically kung story ta about sa appraisal, ang usan niya nga purpose or objectives once na ma-appraise daw property, no? Pinanggan natin i-assist ang property o ang iyang value kung unsa ang condition sa property. So mo gina ato ang objectives once ma-appraise daw property. Okay. So second sir, what are the key factors you consider during the inspection process? Okay, so during sa inspection process, before tamo appraise sa property, no? Make sure na naatay dala ang mga documents before tamo ato sa property, like title, so copy of title, tax declaration sa property, sa land, and or may building, declaration sa building. So different stuff. Yes. So, kung halimbawa, ang property na imong evaluate, inspect is purely land lang, residential, walay siyempre ay mo dalo na tax deck sa land lang, lalabot ang building o lang sa building. Okay. So, Next sir, how do you ensure thoroughness and accuracy in your inspections? okay, so para ma-sure nato, no, ang ato ang siya, dapat kita sa pag-inspect nato sa property mo ato una ka sa tawagan na scissors, no, mag-natutat ka scissors, mag-snapin ka, no, and then kung ano na nato ang owner sa property, napita sa property, ito sa kanya property. So check mo, no, na mo ba ginang property ang tudlo sa client, no, kay basin dili mao check nimo inside na tapan ng property ana inside mga silingan ng property, tapos i-check nimo ang mga landmarks, no. So sa mga landmarks niya katong imong gitanaw sa assessor, dapat mo inside sa dito sa gayang property para makuha mo Sir, can you describe a challenging appraisal you've conducted in the past and how did you handle it? Based sa akong appraisal for 11 years, nagitay ay complicated na mga appraisal labi na organ like hotel.
Inana, kung hotel, magkudathan ang i-consider na mga factors kung saan yung paghatag sa value. So, kung umunta ng hotel, itong gamito na approach, kung approach, kung saan hindi magsa na gamit o sales comparison na kay income approach, hindi na itong gamiton. Once na mo approach daw mga commercial buildings na income. Dito kita mo din. So, na siya, complicated din kayo ang ito ang paisal. So, dapat niya tayo-consider nga mga Areas. documents, positive, negative na factors, pila lang ang kamo na year, pila lang ang mga losses, mga expenses, kompleto naman na siya. So, na siya ka-complicated. Pero kung appraise lang tao ng property nga residential, mga agricultural, so easier yan siya mga sales comparison dato pinag para maka-derive ka sa mga market value. So next, sir, what tools or techniques do you use to assess the condition and value of an item or property? Dari sa bank, no? Ang among ginagamit din nga approach is sales comparison. Sales comparison. Kay mostly yung mga gina-appraise dari sa agricultural and then residential land. So, tama kakuhan sa sales again, no? Sales sa silingan, di ba, na inaalin yung bagong property, maroon yung mga idea, opinion, kuha na mo na yung plus, itong mga positive and negative factors. Dagan tayo consider na corner na property, yan tapat, corner. So, naalin siya 1 million. Diba? Ang tikas, katong corner, mas mahal ito siya. So, inangan na ito, negative positive factors. Kaya pa na value ng abot. Market value natin yan sa power. So, sir, how do you stay updated on changes or developments in the field of inspection and appraisal? So, usually, dapat updated kita na kita usually ang uban mong na mga license appraiser, nabit sila yung mga trainings na ginatinan, naman naman sa group na ginatawag sa mga professional license na appraiser na sila grupo, na sila yung updates na. May laki na sila groups. Actually, kung appraiser na sila ng mga groups na ng license appraiser. Ako na sila ginatinan nga los, mga balawin. So kami, isip yung mga license appraiser, mga banks appraiser lang, hindi license. Namin ginahimo ng mga seminars. So, magkuha may mag-hire may license appraiser. Tapos pa-discuss mo kung ano sa'yo mga mag-update yung mga rules, mga malawod sa pag-appraise. Can you provide an example of a situation where your appraisal significantly impacted a decision or outcome? Yes, ako'y na-appraise last 2016 diya sa Bibawi, Ignon. Nagtanda ko appraisal and then after sa pag-tanda ko appraisal, naman ako buhat sa mga reports tanan submit ako sa bid office for approval under sa board of directors na approval and then i-question nila ang appraisal. Anong nabot daw na nakalako ang value. Whereas wala sila kakita sa actual na property sa yung gamit sa building. No? So, kaya kung po ang situation, si appraiser, pinigit siya. No? Sa board of directors, kasi sila yung pinanggahan sa mga approval. So, at that time, ako ang appraisal is refuse nila. Decline nila ang appraisal. Ang loan client is na-disapprove. So, wala lang dito siya na ano sa Wala na, dili naman punta pwede mo re-appraise sa button. Wala na po ka re-appraise sa button. Ngayon mo bias ang mga reports. At sabi ito yung first opinion, during sa pag-appraise, consider na mo ka ng factors, negative, positive factors, na building. Hindi na wala
pick up sa imo ina. So wala di tayo mahimo. O, dili na gito siya. Hindi siya pwede na gawas lang kung ipa-reappraise na to o license appraisal. Na siya. What are the most common mistakes people make when inspecting or appraising items? Para sa kuha, no? Common mistakes yun sa appraisers when it comes to inspection sa property. Labi na o nag-inspect sila building or residential building. Due diligence, wala nila gibuhat nila ang due diligence na sakto. Yung due diligence, no? Dapat pag-inspect na to sa property, halimbawa, i-handling din sa kahoy, ito tuk-tuk ang kahoy, kasi kung ako kay pintal, napag-tuk-tuk rin mo, nanggawa sa anay, balay ng anay, di ba? So, yun na dapat, no? Bago lang pintal, pero dahil ito cracks ang walling niya. So, kailangan susihin mo siya. So, dapat nakakita yung due diligence, no? Pag-inspect na to sa property. Kung sa condition sa property doon. No, dili lang kay, ito lang atong nakita. Sada lang. Dapat na ito di siya niyan. By detail yun, atong pag-inspect. Wala yung iban. O wala kita dapat sayuan sa pag-process sa atong pag-inspection. No? What ethical considerations do you keep in mind during the inspection and appraisal process? So, dapat yun, walay maka-empower sa imo ang point of view. At imo haging kawalin mo na desisyon. Wala laing tao nakaungong sa mga bagay. So, wala kayo dapat gitago unsay kondisyon sa property. Wala kayo gipunsil sa property. No, dapat dayag tanan. Unsay actual na kaintan sa property, dapat imo na siya butang dito sa imo ang reports. No? Wala mahimo na wala po sa imong decision pag regarding pag-value nimo sa property. Wala laing nga naka-empower sa imo nga mahimo sa imong money ang value. Dapat imo haging pag-ulit nga opinion, imo haging nga paglantaw based sa imo ang mga approach nga gipanggamit. So na dapat dili kita pwedeng magpa-unghong sa lain nga mo na ibutang nga presyo. Diba? Dapat imo haging pag-ulit opinion imo gid. Sir, how do you communicate your findings and conclusions to clients or stakeholders? Usually kung halimbawa residential building, Yes, sir. so si client expect nila siya kung dakok na value kung sa iyang property. So pag-approach mo ni client, sir, mo lang din ang imuhan value sa iyong property. Siyempre si client labi niya ubos ang imong pag-hatag value sa client. Muriyak na si client, sir, mo rin nag-i-avail sa kung value sa iyong property kay magpatukod na kuha na sa una, mo na 1 million akong gasto na yung magapisyohan pang karoon o 300 na lang. So dito i-explain mo ni client na sir, mao niya itong factor nga ginasunod, no? Ang imong building, 10 years na gitukod, ikan sa pagtukod nimo 10 years na. Tapos, siyempre mag-depreciate man yung building, hindi mo siya magtaas Hindi ang siya value. pare sa lang ka magtaas. Magtaas. Kung building gali, mag-depreciate man siya. Narantay economic life nga ginasunod. Usually, kung sa mo ang property ay building, 40 to 50 years ang ato ang economic life. No? So, pag-abot sa 50, wala na value yung mga balay. So, 10 years gikan sa pagtukon mo, sir, mo na nga depreciation, tapos wala kang ginim na well-maintained ang capital, daghan na og mga cracks, so, mo na itong value ng resulta. So, dapat i-explain mo ng client. Si client, sabot pa na sila, okay, sir, mo na pinako katong value ng patukod sa mga. Oo. So, mo ginang siya i-explain sa client. Dito na side, masabta ni client na mo na ginang value sa akong building. Hindi kan sa 1 million, nagkaroon na 300 na tungkol kay na i-updated na siya. So next, sir, can you discuss a time when you had to deal with a particularly difficult client during an appraisal? Difficult client. Yes, sir. Yes, naagi ko yung na-encounter. Out na siya. No, kay ang iyang gusto nga butang sa value sa property sinabi niya about. No, ningunan siya nga, sir, pwede ba butang ni mo diya 1 million? Kung ay bahala nimo. So, naiya na naman
client, no? So dapat ikaw appraiser, hindi ka makagata ng mga kuha nila. Ngayon naman, at the end of the day, no, si client, wala na, balabayan na sa tuwa. Pero ang imong trabaho manggod, abot sa end of the day, when it comes to account, ito siya sour ang atong account, past due. Pag-review na sa mga hits na to, itong appraisal ay more than sa iyang papel. Kung question na gaya kung ka. So, kanang kaya na ito na. So, dapat i-avoid na ito na sila. Saan ang mga apekto sa itong trabaho ko. Madaot ang kanya. Kaya hindi na ito na sila ng mga client. Sugulan kanila. What steps do you take to ensure objectivity and impartiality in your inspections and appraisals? Ito ensure impartiality tayo na dapat siya out of it na ang dapat masunod din ang interest sa client, dili ang interest sa nag-appraise. Most usahay na i-appraise ni appraiser nga ganansya sa property, busan na niya value, kaya sige value ang client, siya mo nakuha. So dapat masunod na ang interest sa itong client, sa itong nagpa-appraise, no? Matubag ang iyang mga pangutana kung pila i-value, market value siya property karon mo. So lain nga mga mga interest gawas lang kung itulgit sa padulong sa building maintenance. Next, sir. How do you assess the market value of an item or property? Ako kung mag-assist dito, no, labi na o residential building or commercial building na building naman. Dapat yun, no, sundo na ko itong protocol. Economic life, minus na to sa number of years na nagamit na niya. Tapos, ang condition dahil sa property, no, kung angay ba siya valuehan o bago na building din siya or dito na sa dilapidated na siya na building. So diha kita mo kuha tapos i-consider din nato ang katong mga negative positive factors, no? Sa advantage sa yuta, sa building, bilang story, dapat i-consider din mga tanan. And then sa katong hazard map, napili mo na itong nagyanan ba siya sa baha, itong sa linog na ba siya sa fault line. So dapat i-consider dito mo na siya when it comes to mga tagal market value. Mga appraisers magulalahi o mga ganyan. Pero kung atong sundon dito mga practice yun, dapat i-apply din natin. Dili man sila magpareha o value, market value, pero dili po sila maglayo. O same na, almost same lang sila o value. Sir, can you share any tips for someone who is considering a career in inspection and appraisal? Tips, no? Kuha na siya. When it comes to kabupoon, kuha mo tayo ng appraisal. Dapat yun na atong limited. Hindi ka bayaran nila. Hindi ka magbabayad. Yung sa isuol sa tuwa sa client. So, sundon na ito ang balaod sa appraisal, appraiser na may mga balaod na mga virus na ginasulog sa binang license ta. When it comes to paghatag sa value, sundon dito na to ang practices sa rules para ang license ta dito tayo license po dito tayo maibaguan, no? And then dapat kung mag-inspect kita o property or whatever na dapat i-inspect sa ito, tugin ba ito ng due diligence. So para mo come up ta sa sakto nga market value. Hindi rin kayo pataka-pataka lang tawid siya. Mag-apply with as professional. Professional kita kay sa atong pag-interview later on ay nanaraday ka sa'yo naman. Kung ikaw na
actual sa property, maglabad yung ulo. Ang lisod siya, eh, siyempre, gabi maghatag ng value, market value. Akto ba niya akong desisyon, akong opinion, ang dili ka ko bias. So, pagkana na sa mga rules and regulations, na ito tanan, due diligence sa pag-usap sa property, kuha na ito tanan, tunod na ito tanan. So, wala tayo worries, wala tayo doubts sa atong reports. Kung paghatag na ito dito sa client. So, na lang ka-simple. Mura mo ina rules and regulations na ito binigay. Okay, so thank you so much, sir, for the time.